Maling-mali ang akala na bahala na ang mga board members kung paano nila patatakbuhin ang Homeowners Association. Hindi mga hari ang Board of Directors. Period. Ang totoo, ang mandato ng BOD at lahat ng mga opisyal sa HOA ay hugot sa bylaws. Ang bylaws ay ipinanunukala ng mga homeowners. Hinihimay-himay. Pinagbabalitaktakan bago pagbubutuhan. Mayoryang boto ang kinakailangan para ito ay maaprubahan. Bawat probiso. Lahat ng miyembro, pantay-pantay. Tigi-tigisang boto ang meron. Pangulo ka man o basurero sa Homeowners Association. Yan po ang ating kikilatisin. Opo, dito po sa ating episode ngayon na Century Serie, ating pinamagatang Journey to Democracy. Ano po, at tampok po natin ngayon ay ang bira o nawawala yung wisyo ng ating pana. Tampok po natin ngayon ay General Assembly sa Homeowners Association. Ano po? Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Well, sa 99.9% sa pera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa po kayong sulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagarin, niyo pong lingkod. PhD Public Administration Honoris Causa. Founder din po ako ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK Demokratiko. KKK 2.0 Demokratiko. Ang magtataguyod, magpapatuloy ng dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Himagsikan 2.0 sa halalan. Hindi baril at bala, hindi po gulok, tabak, o pana o sibat, kundi sagradong boto lamang po. Ang tig-isa natin sagradong boto, ang nuclear powerhouse na sandata po natin gagamitin. Po, so, bago ang lahat, mga luma ay dapat palitan na natin sa 2028. Pahirit po muna ng umaatikabong suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Opo, so, tara na! Kinatisan na. Juror Revolution na. First up, Republic Act 9904, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Ito po yung pangunahing batas na pinaghuhugutan kung ano ang konsepto, kung ano ang mga proseso, kung ano ang mga kalakaran, kung paano patatakbuhin ang Homeowners Association para sa kapakanan na pangkalahatan. So, Section 2. Ayon po dito sa batas na ito, sa Section 2 na Declaration of Policy in fulfillment of the constitutional principles directing the state to encourage, hindi diktahan o utusan, encourage, hikayatin, promote,
and respect non-governmental community-based and people's organizations in serving their legitimate collective interest in our participatory democracy. It is hereby declared the policy of the state. Tutuloy muna natin. Balikan ko lang ng konti itong sinasabi rito. Nabulol tuloy ako. Buti pa, di ko na binalikan. Pero, ulitin natin. Participatory democracy. Sinasabi dito, there is no such thing. Well, ibig sabihin, hindi na kailangan bigyan pa ng diin yan because democracy is government of the people, by the people, for the people. Obligatory ang partisipasyon ng mga mamayan. In fact, ang nagpapatakbo talaga sa demokratikong gobyerno mga mamayan. Di mo na kailangan palagyan pa ng palabok na in our participatory democracy. Ano po? Anyway, sa pagpapatuloy, it is hereby declared the policy of the state to uphold the rights of the people to form unions, associations, or societies, and to recognize and promote the rights and the rules of the homeowners as individuals and as members of the Society and Homeowners Association. To this end, the state shall endeavor to make available resources and assistance that will help them fulfill their roles in serving the needs and interests of their community or communities in complementing the efforts of the local and the local government units and national government in providing vital and basic services to our citizens and in helping implement local and national government policies, programs, rules, and ordinances for the development of the nation. So, palagay ko po, napakalinaw naman kumpara saan itong RA 9904, kung sino talaga ang pinoprotektahan. At yan po ay mga homeowners individually or collectively an association of homeowners. So, ang tanong, bakit mas mainam na mismong batas ang atin pong pagpapatayan kaysa sa IRR? Ang simpleng kasagutan, ang IRR po kasi madalas kaysa minsan binababoy sa DHSUD ng mga daputang kawatan, traidor, at pinakawalang-wala, mga inutil, hindi alam kung ano ang kanilang tungkulin at ano ang dapat nilang gagawin. Saba, tandaan po natin, hindi po maaring sapawan, na anumang probiso sa IRR ang mismong batas. Malinaw po tayo dyan po. Sa ating pagpapatuloy, RA 9904 pa rin po, Section 3, Definition of Terms. For purposes of this act, the following terms shall mean, at doon po sa paragraph J, alam mo, pasensya na kayo, madalas sa pagkakamalang ko itong paragraph I, mali ako doon, I sit down corrected, Paragraph J po siya, at ang sabi rito ay homeowners ang gusto niyang i-define. Homeowner refers to any of the following. Number 1, an owner or purchaser of a lot in a subdivision or village, in a condominium or house and lot.
Pareho lamang po yun. No po. So, sabi pa sa number 2, unawarded use of fructuary or legal residence. Yung use of fructuary po, ibig sabihin ay mga legal na nakatira, hindi squatter, hindi persang nilagay o tumira doon sa bahay ng may bahay. Ano po? Mga legal na nakatira po sa unit, house, and or lot in a government, socialized, or economic housing. Andika Home Subdivision, Mikawayan, Bulacan po, ay economic housing project po. Or relocation projects, either urban or state or an informal settlers in the process of being accredited as beneficiary or awardee of ownership rights under the CMP, LTAP, and other similar programs. So malinaw po na ipinakikilala o malinaw na dinefine sino yung homeowner. Lahat na nakatira sa bahay na legal. Siyempre, pangunahin na dyan yung registered owner, yung kanyang mga magulang, lolo't lola, tito, tita, ati, kuya, maging yung mga batang kapatid, maging yung kanyang katulong. Legal po na nakatira sa unit yun. Lahat yun homeowner. Ano po? Kaso nga lang, ang pinaka may priority na maging miyembro ng asosasyon ay mismong yung registered owner, yung buyer, purchaser. Ngunit, datapot subalit, pwede po niyang bigyan ng written authorization ang sino mang nakatira na legal sa kanyang bahay, including yung pong umuupa sa kanya. Lalo't 1 taon ng kanilang kontrata o higit pa. Okay. So, malinaw po tayo dyan, ha? Ay, so, sa section na nakaukit na legal, okay, tapos na po tayo dyan. Ngayon, punta naman natin po yung mga ipinagbabawal ng batas na gawain, no, akto sa Homeowners Association. Nakalagay po sa section 22, prohibited acts. It shall be prohibited for any person, cheers any person, na ungas. Wala po, hindi sinama sa batas yung salita mo. A, to compel a homeowner to join the association. Bawal po yun, ha? Napilitin mo siya. Ha? Pwede siyang huwag sumama sa asosasyon, pero may obligasyon pa rin siyang bayaran ang monthly dues representing doon sa mga gastusin para sa mga open spaces o common areas. Ano po? Well, punta naman tayo sa paragraph F ng the same section 22. Sinasabi rito, homeowners, karapatan to ng homeowners, at bawal labagin ninuman, na to exercise rights and powers as stated in section 10 in violation of the required consultation and approval of the required number of homeowners or members. Ang required number po dito, sa meron ding simple majority at mayroong absolute majority. Dito po, sa sinasabi sa section 10, ano po ba nakasaad dito sa section 10? RA 9904. Rights and powers of the association. An association shall have the following rights and powers and shall exercise the following powers.
A. Subject to consultation and with the approval of the simple majority of members, dito mapasok, simple majority lang, adopt and amend the articles of incorporations and bylaws, rules and regulations pursuant to existing laws and regulations. So malinaw po nakasa dito. Hindi po pwedeng i-impose lang ng mga direktor, board of directors, o ng election committee kung ano ang gusto nilang gawin. Halimbawa, sasabihin nila, magpapa-election po tayo. Gagawin po nating elected po ang chairman of the board. Diba? At yung 2 membro. Sasabihin ng ELECOM na ganun. Bawal po yun. Bawal yun hanggat wala pong bylaws na yun ang nakaukit. Ito ang hindi naiintindihan ng mga tira lang ng tira, paabar-abar. Hindi alam kung ano ang kanilang mga ginagawa. So malinaw po tayo dyan. Kung ano ang poder ng mga homeowners. Ito po ang sa General Assembly, ang mga homeowners po, ang simple majority ay ang highest governing body ng Homeowners Association. So ang payo po natin, huwag magpatuga-tuga ang mga elected o appointed na board members. Tingnan po nila, unawain, basahin at unawain mabuti kung ano yung nakasaad sa batas, sapagkat pagka ginagawa po nila ay labag sa batas, abay, may kaakibat po yun, na multa at parusa. So, ulitin ko lamang po, sa loob po ng 5 taon o higit pa, simulat sa pool na binuksan po itong Deca Homes subdivision sa barangay sa Loysoy, Mikawayan, Bulacan, abay, hindi po umiiral ang batas dito. Hindi po kinikilala ng mga buwakang PMO, yung Project Management Office ng developer na nagbabalat kayo. Nagkukunwari, nagpapanggap ng mga homeowners association daw sila. Wala pong kinikilalang batas. Gagawa sila ng kanilang mga deed of restriction. Iniitsapwera nila yung mga homeowners. Nagpa-rehistro sila ng homeowners association. Iniitsapwera din yung homeowners. Walang halalan. Malamang sinuhulan lang nila. Ang mga kawatan, inutil. Ang mga tulisan dyan sa DHSUD Region 3. Di lang mo po malamang. Panigurado yun ang po ang ginawa nila. Bakit sila narehistro? Nang walang halalan. Wala naman yan sa batas. Sa 9904. So mga kapwa ko di kanyas, panahon na huwag na natin hayaan magpatuloy ang ganitong kaungasang kalakaran dito po sa ating komunidad, sa ating subdivision, sa ating asosasyon. Ilagay natin palagi sa tono. At sa mga anay sa hanay na palaging nilalait-lait ang aking pagkatao at minimenos ang aking kakayahan, tandaan po ninyo, bukod sa ipinagtatanggol ko rito ang interes ng mga Dicanyans, na inyong gustong iitsapwera, binibigyan ko rin ng karampatang proteksyon ang inyong mga sinusuportang mga anay sa hanay. Ang mga BOD na elected, bagaman 17.6% lamang po ang bahagi sa huwad na halalan, binibigyan ko rin sila ng karampatang proteksyon sapagkat nililigtas ko sila
sa multa at parusa, no? Sa paggawa nila ng mga illegal na gawain sa Homeowners Association. Huwag na nilang ulitin pa. Nagawa na nila nung nakarang halalan, inisapuera nila yung mga magulang at iba pa mga legal na nakatira sa unit. No? Ang pinayagan lang nilang bumoto, kumandidato at bumoto, yung pong mga mismong may registered owner, yung kanyang asawa, yung kanyang kinakasama, o yung kanyang anak. Nalabag sa batas. Although, aminado ako na sa Section 70 ng IRR, revised IRR DCCUD ng 2024 o RA 9904, pero wala po yun. Wala po sa mismong batas. Sa madaling sabi, basura. So wag na po nating hayaan na magpatuloy ang kaungasan, na maghahari-harian, patuloy ang paghahari-harian ng HOA dito sa ating pong komunidad. Daanin natin sa General Assembly, balangkasin ang bylaws, magbalitaktakan po tayo, panukala po tayo, lahat po tayo mula presidente hanggang sa basurero. O presidente ka man, basurero ka man, tigi-tigisa lang ang boto po natin pare-pareho. Yan po ang diwa ng demokrasya. At yan po ang ating dapat na itaguyod. Di lamang para sa ating mga sarili, kundi sa ating pong mga tagapagmana. Pagdating ng panahon. So hanggang dito po muna ating palatuntunan ng kilatisan po sa issue ng General Assembly at ng puder ng mga homeowners sa asosasyon. Dapat lang juror ka. Pero nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. Like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Sa mga nakapag-subscribe na, salamat po. Sa mga hindi pa, salamat in advance. May God bless us all. May God bless Philippines.